Philippines, time check 5:30. Diikot lang tayo hanggang dun sa gubat, kinat lang natin. Nandito tayo ngayon sa nakahiwalay, napakaganda kong natutuyuan dahil yun nagbubuhaghag na yung mga, ang makikita natin dyan, mga microorganism, trabaho ng earthworm, bulate. Yan yung 11 days old natin. Ayan, pansinin nyo na kung mag-aabono pa ba tayo or hindi na, pa spray na lang tayo or dun sa finishing na lang, top dressing. Kaya abangan nyo itong protocol po natin na loaded. Okay, 3 bags abono sa 15,000 square meter pa lang ang nagamit natin, at yung nakamix na SK, at yung 2 times tayo nag soil spray, 5 loads, bali 10 loads lang. Ito yung dati natin pinagpupunlaan. Ito naman yung papunta tayo doon ngayon. Tignan natin kung ano sitwasyon sa gubat. Yan, kinat ko dahil nagdidetect yung papakita yung mga pwesto dyan sa palengke. O yan naman yung 16, 17, 18, 19 na. 1 2 3 4 kalakas, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20. May 20 sowi na. Saan pa kayo? 11 days old, may 20 sowi na dyan. Ganyan lang. Mas batang palay, mas maraming may lalabas na sowi, mas mabilis. Philippines, time check 5:30. Diikot lang tayo hanggang dun sa gubat, kinat lang natin. Nandito tayo ngayon sa nakahiwalay, napakaganda kong natutuyuan dahil yun nagbubuhaghag na yung mga, ang makikita natin dyan, mga microorganism, trabaho ng earthworm, bulate. Yan yung 11 days old natin. Ayan, pansinin nyo na kung mag-aabono pa ba tayo or hindi na, pa spray na lang tayo or dun sa finishing na lang, top dressing. Kaya abangan nyo itong protocol po natin na loaded. Okay, 3 bags abono sa 15,000 square meter pa lang ang nagamit natin, at yung nakamix na SK, at yung 2 times tayo nag soil spray, 5 loads, bali 10 loads lang. Ito yung dati natin pinagpupunlaan. Ito naman yung papunta tayo doon ngayon. Tignan natin kung ano sitwasyon sa gubat. Yan, kinat ko dahil nagdidetect yung papakita yung mga pwesto dyan sa palengke. O yan naman yung naka-figure. At least bukas ito makakapagtanim na. Pati yung katabi natin nagpapadan sa harapan, yung pinsan ko, ay ito banda, ay ayos na, madidrin na talaga to. Pero nagbibilang pa rin tayo ng ilang araw at tinitignan din natin yung soil kung may sisibol ko. Kung wala nang sisibol, hayaan muna natin ganyan para makapagtrabaho yung mga microbes. Maganda yan yung may mamasa-masa at medyo papailalim yung tubig at habulin ng ugat. Mas maganda magpasowi yung may konting basa, wag yung dry na dry. Okay, wag nyo para lahat yan ay makontrol natin. Makokontrol natin pati yung damo. Ito may tubig pa dahil malalim dyan bumabagsak. Pinapabagsak natin dyan sa hindi pa nakatanim na katabi natin dyan. Yung kuliglig din natin yung dito. Yan, tinampihan ko, natatampihan natin to pag maharap natin. Okay, tutulungan na lang natin magtampi. Yan, yung mga maporsyon na to malalim. Sinasabi ko sa inyo, walang sign ng green leafhopper, wool maggot, stem borer, leaf folder. Kaya inaaral ko sa inyo yung diferensya ng pinalapad na naitanim, yung dahon, pinasowi na naitanim. Expected mas marami may isusowi yung batang naitanim kaysa yung napasowi na pinaedad ng mas, kasi yun ay may recovery po yun. Magre-recover po yun, ililis nyo yung recovery ng araw niya. Unlike sa dumiretso, maraming magtataka sa ating palay bakit daw hindi nanilaw. Unlike dyan sa mga katabi natin ay nanilaw. Yan,
review natin yung mga katabi natin, i-post muna natin. Ng paraan, i-drainin muna natin dito. Ayan, kasi malalim na yan, sobra na yung sustansya dyan. Kung umarang ka din, malalaki, kaya kailangan matuyuan na. Okay, wag paabutin ng 14 days. Ito, yan na lang yung mga porsyon. Kanto, hindi nila kayang kung saan yung kanto, malalim. Tignan nyo yung mga palayan nyo din, ganyan. Pwede natin tabunan, next cropping tayo nang gagawa. Hiram tayo ng kun at tayo ang kun. O yan, drain nyo yan para makaarangkada na. Kasi yan, naipon na yung maraming sustansya po dyan. Yan yung mga maninipis. Unlike yung maganda yung pagkapantay, ay maganda. Napaka healthy. To, pakita ko sa inyo, no, walang damage. Yung mga kanya, may mga kuhol dyan na nakikita ko sa gilid-gilid. Wala na, late na. Kaya ang nangyayari, para kung may porsyon kayo na mataas, bato ninyo. Yung inarlo ko sa inyo nung naglinis tayo doon, yun yung linagyan natin ng manure, tapos yan. Ito hindi na, dahil ito bagsakan ng malalaki yung magiging palay dito. Mahuli yung marangkada, pero pag natuyuan, ganyan. Tignan nyo yung lupa nyo. Ganyan yung lupa dito. Yan yung lupa niya. Makikita nyo yung mga trabaho ng mga organismo. Tapos tignan nyo yung dahon. Napaka healthy. Okay. Yan yung powerful protocol natin ngayon, na less gastos na higher yield. Okay, less gastos, ibabagay natin sa presyo ng palay ngayon. Pagpunta natin dito sa mga mataas na bahagi, ito drainain ko na rin to para hindi mahuli. Pinabagsak ko na dyan. Talagang pinatuyuan ko na. Huwag kayong i-drain nyo ng i-drain yung mga malalalim, dahil sobra na yung napunta dyan na sustansya. Kailangan, ulitin ko, kailangan may time na matuyuan. Huwag paabutin ng 14, dahil pag hindi napatuyuan yan, hindi pa na-correct yung mga tataas yung salt content, tapos yung mga gases hindi pa sumingaw, yun magkaka-air toxicity, magiging acidic yan. Kung ninyo, tingnan nyo yung palay natin. Ayan na, para maipakita ko sa inyo pagdating natin sa gubat. Ganda ng planting distance natin, hindi malapit, hindi naman masyadong malayo. Tingnan nyo kung gaano ka healthy yung sinasabi ko sa inyo, no, walang sign ng insekto. Ganyan, dumiretso. Basta para malis kayo sa punlaan na, doon na lang kayo. Yung protocol natin sa punlaan, doon na lang kayo mag-insecticide. Okay, napaka healthy. Walang kasugat-sugat. Kita nyo ang palay natin. Kung napalaki natin yan, early stage, ang dami ng leaf holder, wall maggot, stem borer na. Inaatake na, lalo yung soil niya, hindi kayo nagpabulok. Nagpabulok tayo, big sabihin na destroy. Pilapil natin, nagtampi tayo, nagbakpil tayo, na destroy yung mga itlog ng mga insekto dyan. Kaya yan ay factors lahat po yan sa magandang bulas ng palay. May IPM, Integrated Pest Management. Magbibilan tayo ng SOWE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yun, bago, 16, 17, 18, 19 na. 1, 2, 3, 4, kalakas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. May 20 SOWE na. Saan pa kayo? 11 days old, may 20 SOWE na dyan. Ganyan lang. Mas batang palay, mas maraming may lalabas na SOWE, mas mabilis umarangkada, mas hindi sakitin. Okay, nandyan naman sa aral po yan. Huwag nyo nang balibalinglingin po yan, dahil mapapagastos po kayo. Tignan nyo yung soil, daming microbes. Yan, pakita na natin sa inyo itong palay dito sa likod, pag ganyan, para makita nyo straight. Sharing is caring.
cut na natin at magpipicture. Yung katabi natin, oh, kailan pa arangkada yan? Conventional farming, 10 days. Tapos magbibitaw pa lang yan, 15 days ng abono. Hindi, kaya nga sanabi ko sa inyo, itong ganyan tindig ng palay ng mga yan, 25 to 30 days na. Yung ganyan kakapal at tindig ng palay, okay? O, yan. Mag-abono pa ba tayo? O, kailan tayo titira ulit? Kaya naka-reserve na yung abono natin para sa top dressing. Tignan niya, pakita ko sa inyo kung gaano magtrabaho yung mga pinarami nating hindi linason na mga organismo. Yan ang soil, napaka-healthy. Tignan niya. May nakita kayong sumibol na damo dyan. Nalusaw natin, nabaho na ng mga katulong natin. Okay, cut. Magpipicture po tayo dito, napakaganda. Sharing. 11 days old, 11 dot. Okay, powerful protocol ng Agritipid PH. 3 bags inorganic fertilizer, 1620 pa lang yung nagamit po natin dito, plus HK at yung Yulmore 2 times soil spray, wala pa pong foliar. At yung ikatlong YM po natin ay expected nyo na magpupulyar na tayo dahil papapasukan natin sa yung istomata. Yung status ng palay natin ngayon ay napaka healthy, walang sign ng leaf folder, stem borer, wall maggot, langaw bukid, wala. Ang nakikita natin ngayon ay yung trabaho ng mga organismo, tapos yung mycorrhiza, yung mga pumuputing ugat sa ibabaw, damo, zero herbicide. Sa evaluation natin wala pang sumibol na damo. Okay, kasi yan, ginamitan na natin ng technique yan, AWD, paano i-control yung damo na walang ginagamit na herbicide. Puntahan yung YouTube channel natin, Agritipid PH. In-upload ko na po lahat dyan para matutunan nyo paano magbawas ng inputs na nasa mataas na ani, para may kita po kayo. Ililis natin yung gastos ng 70%, pero yung target yield natin ay nandyan pa rin na 10 tons. Okay, sharing. Ayan, para makita nyo yung diferensya sa mga katabi natin, para hindi lang yung palay natin yung nakikita ninyo. Yan yung mga kasabayan natin, tignan nyo yung arangkada ng mga palay nila, kung gaano maiwanan yung protocol ng conventional, traditional na pamamaraan, paulit-ulit na pamamaraan since 1980s pa yan. Ganyan na. Ngayon hindi na pwede po yung ganyan dahil napapanahon na at pamahal yung mga bilihin po natin. At kung walang upgrade at update sa pagsasaka ay kawawa yung farm owner at pati na rin yung farm labor. Pero ang mas kawawa po dyan yung may lupa, tagagastos, lalo ko yung mga ginagamit nyo naman, gamit naman ng mga inputs ay puro utang. Okay, kaya lalong wala ang kikitain. Kung yung presyo ngayon nakibabasa natin sa mga social media ay 11, may 9 pesos, 10 pesos, 11 pesos to 13 pesos, ay luging-lugi po tayo dyan. Wala po tayong kwan dyan, kikitahin. Kahit umani kayo ng 100 yan, kung ganun yung panyo, luging-lugi po yan. Okay, at least ang anihin nyo dyan sa presyo na yan, 9 to 11 pesos ay 150 para may maiuwi po kayong bigas. Okay, ganun lang, sharing cut. Happy farmers.
Philippine International Airport.